Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi namin alam, walang permit, walang nagsabi na sila'y magdi-drilling sa lugar ng Masungi. Masungi Geo Reserve, nababahala sa drilling operation ng isang wind farm project. Ginagawang aktibidad, wala umanong permit ayon sa Baras LGU. Para kundinahin ang pagbabago ng saligang batas, frat members tumakbo ng hubot-hubad. San Miguel-led consortium nanalo sa bidding para i-rehabilitate ang NAIA. At sa ating balitang showbiz, dalawang celebrity couples may back-to-back renewal of vows ngayong Love Month. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nababahala na ang Masungi Geo Reserve matapos na mataan ang drilling operation para sa itatayong windmill farm sa loob mismo ng conservation area nito. Ayon naman sa mismong Baras LGU, wala palang kaukulang permit ang naturang operasyon. Kaya ipinatitigil na ito ng alkalde sa lugar. Ang Balitang A to Z exclusive mula kay Kim Salinas. Ganyan nakakabighani ang ganda ng Masungi Geo Reserve. Ang higit 2,000 ektarya nito. Tahanan ng halos 100 species ng ibon at 30 uri ng paniki, kasama na ang kauna-unahang flying fox sa Rizal. Pero ayon sa Advocacy Director ng naturang Geo Reserve, nanganganib ang mga ito dahil sa mga nagbabadyang development projects sa conservation area. Biodiversity-wise, isang malaking risk para sa malalaking ibon at pati na rin sa mga bats ng Masungi. Pwede silang matanggal o mapatay ng mga wind turbines na yon, yung mga blades na malalaki. Sa drone surveillance kasi ng nangangalaga sa lugar, namataan ng drilling operations para sa anilay isang windmill project. Pag tiningnan natin kung sino may-ari ng Rizal Wind Energy Corp, ito ay isang renewable energy player mula sa Singapore na tinatawag na Vina Energy. So yung Vina Energy, meron siyang iba-iba, no? Marami siyang proyekto across the Philippines sa pagpapatayo ng solar pati na rin ng wind renewable energy projects. Nakipag-ugnayan na sila sa Rizal Wind Energy Corporation pero hanggang sa ngayon nananatiling walang tugon ang kumpanya, bagkus raw. Sa pinakahuling pag-uusap with RWEC ay hindi pa rin daw sila titigil sa kanilang pagpapatayo ng wind farm sa loob ng conservation area. Malaki ang epekto nito sa kalikasan dahil sa pagtatayo nito maraming kalsada ng kagubatan ng papatagin at kailangan rin ng malalimang paghuhukay para sa panibagong windmill farm project. Kaya naman, pati ang lokal na pamahalaan ng Baras Rizal naaalarma na. Dahil unang-una, wala namang sa aming abiso na sila'y may gagawin doon sa naturang lugar. No? Hindi namin alam, walang permit, walang nagsabi na sila'y magdi-drilling sa lugar ng Masungi. Git ngayon ni Mayor Willie Robles, illegal ang ginawa ng kumpanya. May paglabag yan. Dahil kaya nga nag-issue nga tayo ng first notice, second notice, issue na naman namin sila hanggang third para kung di sila titigil, ay iba na yon, kakaroon na sila ng kaso. It's illegal kasi ang Geo Reserve is part of the conserve area po. Kaya illegal po yung ginagawa dun sa loob. Pero palaisipan din sa lokal na pamahalaan paano nakapasok ba ang mga trabahador ng naturang proyekto nang hindi nila nalalaman. Tataka ako bakit nakarating doon sa lugar na hindi napiit ng Masungi. Dahil ang Masungi, alam ko, napakaraming forest guard ng Masungi para yung magakot doon ay magakot lang ng mga gagamitin sa drilling. In terms of kung paano naman ito nakapasok, actually, ang meron lang tawag dito, checkpoint or fence, ay yun lang across the highway.
walang fence sa likod ng Masungi. Sa ngayon, naghahanda na ng legal na hakbang ang Masungi Geo Reserve upang tuluyan ng mapatigil ang operasyon ng naturang proyekto. Habang nananawagan rin ng Baras LGU na itigil na ang development project na ito. Sinikap ng news team na lapitan ang drilling site pero nabigo kaming payagan. Nananatili namang bukas ang ating tanggapan sa Rizal Wind Energy Corporation para pakinggan ang kanilang panig. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinahintulutan ng Korte Suprema ang mga motion for writ of amparo at writ of habeas data ng dalawang environmentalist activist na sina Jonida Castro at Jed Tamano na dinukot umano ng militar. Base sa statement ng Kalikasan People's Network for the Environment, iginawa dito ng Korte para magkaroon ng seguridad sa kanilang buhay at makapaghain ng kaso laban sa ilang opisyal ng Philippine Army, PNP Bataan, National Security Council at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Matatanda ang unang napabalitang nawawala ang dalawang aktivista, kalaunan lumutang ito at iniharap ng militar sa media. Pero sa mismong presko na ibunyag ng dalawa na dinukot sila ng pamahalaan at pinwera sa umano na lumagda ng affidavits. Linaw naman ng SC na nagpapatuloy pa rin ang slander case na inihain naman ng Department of Justice laban sa dalawa. Samantala, pinuri ng National Security Council ang otoridad na may ambag sa pagkakaaresto kay Mirna Mabanza sa Sulu ngayong linggo. Itinuturing si Mabanza bilang global terrorist ng United States at UN Security Council. May kaugnayan din umano ito sa Islamic State of Iraq at Syria at itinuturong financial conduit ng mga teroristang grupo sa Pilipinas. Siya ng mga representante ng mga teroristang grupo papunta sa ating bansa para i-meet si Isnilon Hapilon. No? So parang conduit siya. Tapos siya din ay natiktikan ng ating mga intelligence services na siyang naging conduit din ng pera, ng paglilipat ng pera, mga dolyares mula sa ibang bansa or mga supporters ng ISIS papuntas dito sa ating bansa. So itong mga perang ito ay ginagamit para bumili ng armas, no? Bumili ng mga kagapitan para maghasik ng terorismo sa ating bansa. Lakas loob na tumakbo ng hubot-hubad ang ilang miyembro ng isang fraternity sa UP Diliman Campus ngayong araw. Ito'y upang irehistro ang kanilang pagtutol kontra sa pagbabago ng saligang batas. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Muling isinagawa ng Alpha Phi Omega Fraternity ang kanilang oblation run sa UP Diliman Campus kanina. Sa fasad ng Palma Hall, sinalubong ng mga estudyante ng universidad ang grand entrance ng taunang aktibidad. Nasa 12 APO members ang lakas loob na tumakbo ng hubot-hubad. Isang tradisyon na nagsimula noong dekada 70 na naglalayong tutulan ang batas militar na ipinatupad ng rehimeng Marcos Sr. Historically, Oblation Run has been a form of protest and will always be a form of protest. Empowering kasi ang sobrang yung dedication nila for what they're fighting for. Medyo nakakabigla dahil first time namin mag-attend ng event. Sana panindigan natin to, pakinggan natin, panoorin natin yung Oblation Run at kung ano yung pinalalabas silang mensahe. I think it's the same kasi mukhang parehas lang po yung mga tumakbo. Kung naging katuwaan para sa maraming estudyante ang Oblation Run, mas malalim naman ang kahulugan nito para sa mga mismong tumakbo. Dahil ngayong taon, bit-bit nila ang protestang may mensaheng tinututulan ang Chacha. Mas makahulugan daw ang Oblation Run ngayon para kay Junjun. Hindi niya tunay na pangalan dahil ang sigaw ng kanilang kapatiran tutulan ang pag-aamyenda ng umiiral na 1987 Constitution sa kahit na anong modes of amendment. Isa sa rason kung bakit nakita ko na tumakbo kasi yung naging tema nga namin ay tungkol sa Chacha. To begin with, isa rin yun sa issue na sinusundan ko. No? Sa gitna ng debate hinggil sa usapin ng pagbabago ng saligang batas, isa lang ang kanilang panawagan. Huwag pumirma sa kahit anong papeles na may People's Initiative o Charter Change na nakalagay. Kaya't sana raw maging inspirasyon para sa lahat ang estatwang nakatayo sa harap ng campus na siyang simbolo ng pag-aalay ng sarili sa kapwa at sa bayan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Huwag nang pahirapan pa ang pagbawi ng pirma sa People's Initiative o PI. Yan ang buwelta ng ilang mambabatas sa Commission on Elections kaugnay ng anilay komplikadong signature withdrawal process ng COMELEC. Sa PI forms kasi, hinihingi lang ang pangalan, address, contact details at pirma. Habang sa COMELEC withdrawal sheets, hinihingan pa ng dahilan ang pagbawi ng lagda. Ayon kay Senator Amy Marcos, marami sa mga nais bumawi ng pirma ang una ng nagoyo ng mga pro-PI groups na ayuda umano ang kapalit ng kanilang lagda. Kaya dapat daw pasimplihin na lang ang pagbawi ng pirma dahil total naman wala ring kaakibat na eksplanasyon ng naging pagpirma rito. Ganito rin ang saloobin ni Senator Joel Villanueva at ng Makabayan Bloc sa Kongreso. Hindi ko rin alam ang game plan ng COMELEC. Bakit all of a sudden naglabas sila ng ganitong form dahil sa pirma? So ito ba ay dahil sa clamor ng mga kababayan natin na nabudol sila o nagoyo sila dahil sila na napapirma? Or tinatansya nila ilan yung mga babawi ng mga pirma kasi ito ba ay testing the water kung ano talaga yung ano ng mamamayan, no? May nanalo na sa bidding para i-rehabilitate ang Ninoy Aquino International Airport. Nanalo ang grupo ng San Miguel Corporation matapos mag-alok ng 82% na revenue sharing sa pamahalaan. Alamin ang kumpletong detalye ng kontrata at reaksyon ng ilang sektor sa ating balitang A to Z. $3 billion o 170 billion pesos. Ganito kalaki ang kontratang inaward ng Department of Transportation sa konsorsyum na pangungunahan ng San Miguel Corporation para i-rehabilitate ang Ninoy Aquino International Airport. So 30 years in the making, now we will be able to privatize the operations and maintenance of the Manila International Airport. Nagwagi ang SMC Sapen Company dahil sa alok nitong 82% na revenue sharing o hatian sa kita para sa pamahalaan. Mahigit doble ito sa 25% at 33% lang na alok ng ibang bidders. And ang partner ng San Miguel ay Incheon Airport, who is operating Incheon Airport in Korea. So meron silang experience. This process is one of, if not the fastest solicited PPP project of the Philippine government. Welcome news naman ito para sa grupong InfraWatch sa Philippines. Lalo't matagal nang nag-aabang ang mga biyahero ng mas magandang paliparan sa bansa. It is actually a good sign that the first flagship PPP project has actually been is going to be implemented already by government 2 years in. Dagdag ng InfraWatch, expected na ang pagtaas ng airport fees kasunod ng privatization. Pero ang good news, dahil sa malaking kita ng gobyerno, posibleng hindi ganun kalaki ang aumento. The financial model of this is essentially based on an understanding that San Miguel will be running 2 airports, Bulacan and Naiya. This translates into an ability of government to essentially waive any increases or temper any increases in terminal fees. Sa kabilang banda, ilang empleyado naman ng Naiya ang nababahala na mawalan ng trabaho dahil sa pagsasapribado ng operasyon sa paliparan. Ang pangamba ko lang at pangamba ng buong officership ng SMPP, pag lumipat, kung may malilipat man, ang ibibigay sa kanila is probationary for 6 months. Hindi po natin alam kung after 6 months ano ang mangyayari sa kanila. Plano nilang maghain ng reklamo sa korte, lalo't hindi raw sila nakonsulta. Hindi ho kami binigyan ng pagkakataong malaman lahat yung dokumentong iyon. 15 years ang concession at modernization agreement ng SMC Consortium na pwedeng i-extend pa ng 10 taon. Sa loob ng paunang panahon, target itaas ang taunang kapasidad ng pangunahing paliparan ng bansa mula sa 35 million paakyat sa 62 million na pasahero.
Inatasan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na magsagawa ng structural assessment sa gusali ng Pag-asa sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay matapos itong masira ng malakas na lindol kamakailan. Ayon sa Pangulo, dapat agad na maayos ang Doppler radar ng Pag-asa dahil ito ang nagsisilbing mahalagang instrumento pagdating sa weather forecasting ng rehiyon. Bukod sa gusali ng Pag-asa, nananawagan din si Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel sa pamahalaan na kinakailangan rin makumpuni ang mga paaralang na apektuhan ng pagyanig. Matatandaang sumulat si Representative Johnny Pimentel kay PBBM at TOST Secretary Renato Solidim Jr. dahil nababahala na ito sa Pag-asa Building at hindi na makapag-monitor ng panahon sa kanilang rehiyon. You have a look at it because very important yan for the forecasting. Para at least may warning tayo when these things happen. Meron tayong warning na may parating na heavy rains, low pressure area. I already sent a letter to DOST. Until now, there is no action. For now, it is not in operation. So importante ho ito kasi ito ho nag-monitor, the Hinatuan is the reference point po. Iniyak naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga residente ng Caraga Region ng agarang tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay Marcos, kailangan unahin ang pamamahagi ng gamot at malinis na inuming tubig. Binigyang diin ng PBBM na kinakailangan magkaroon na ng long-term solutions hinggil sa nararanasang malawakang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. As it goes on, maging impractical to provide bottled water. We'll continue to provide what we can. But we have to have a longer term, a more extended solution. And what we usually do sa ibang lugar. Sa iba pang balita ay inaasahang malalagdaan na ang supina na ihahain kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Dahil yan sa patuloy na hindi pagsipot sa mga tawag ni Senator Rizzo Ontiveros kaugnay sa investigasyong kinakaharap nitong issue. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na lalagdaan agad ang subpoena order oras na makabalik ito ng Maynila. Susunod, 100 peso wage hike na isinusulong sa Senado, ilang negosyante tutol. At mamaya sa ating balitang showbiz, ilang celebrities muling nag-yes sa kanilang forever. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Mga ka-A to Z, matapos ang bawas presyo ngayong linggo, inaasahang magkaroon ng taas presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Batay sa abiso ng Department of Energy, nasa 1 peso and 30 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Mahigit piso rin sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa kerosene. Paliwanag ng oil companies, ang dahilan ng namumurong taas presyo sa krudo ay dahil sa patuloy na lumalalang tensyon sa pagitan ng Middle East countries, partikular na sa Israel. The reason naman po behind ng pagkataas po talaga, no, ulit for this week, is yung nananatili pong geopolitical tension, no? Sa katunayan po talaga nagtapos po yung trading last week na medyo talaga mataas. Naghain na ng position paper ang grupo ng mga negosyante para ipaatras sa Senado ang pagsulong sa 100 pisong aumento sa sahod. Giit nila, hahatakin lang ito ng mataas na inflation sa halip dapat tutukan ang kapakanan ng mga nasa informal sector. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Hanggat maaari, naglalakad si Rosalie papasok sa pinagtatrabahuang fast food chain para makamenos daw sa arawang gastos. Magkano din yung tricycle dito? Nagbabayad ka ng 50, ganun. Minsan yung mga tricycle pa, anuhin ka pa. Oo, may mga 70. Kasi syempre, special. Pagod? Oo, ganun talaga. Kaya yung 70 mo, 1 kilong bigas na rin yun, di ba? Kaunting sakripisyo para hindi magalaw ang sahod na nakalaan na sa pamilya. Kaya't good news sa kanya ang paglusod sa ikalawang pagbasa sa Senado ng panukalang 100 pisong across the board na aumento sa sahod sa mga gaya niyang minimum wage earner o yung manggagawa sa private sector na sumasahod ng 610 pesos kada araw. Kumbaga kung pwede nga sana, kung sa Pilipino pwede nga sana magdoble trabaho eh.
Ganun ko kakayanin lang ng katawan eh. Pwede sana eh. Kasi hindi talaga sasapat. Pero ang mga negosyante tutol sa hirit na ito lalo't maliit lang daw na porsyento makikinabang oras na lumusot ang aumento sa sahod. Sa labor force ng bansa, sinabi ng chairman ng Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Luis Jr. na 16% o hanggang 5 milyon lang ang mga katamasan nito na pawang mga nasa formal sector. Small portion lang ng labor force, taon-taon binibigyan ng sa wage board. Sila hindi. Pero pagka tumataas ang presyo, kasama naman sila sa nahihirapan. Sabi nga ng isang farmer double whammy kami rito El Niño tsaka yung 100 pesos. Pag tinamaan tayo yung 100 pesos na yan, saan namin huhugutin yan? Kasunod niyan, nagsumiti na ng position paper ang grupo ng mga negosyante para ipaatras sa Senado ang paghirit sa aumento sa sahod. Ang economic managers, lahat yan against that. Yung mga ekonomista, yung mga academician, wala pa ako nakausap na for that. Of all regional wage boards have just granted last year another round of increase in minimum wages for the very same people that this proposed 100 peso legislated minimum wage increase aims to assist. Kalaunan, hahatakin din umano ang aumento sa sahod dahil sa pagtaas ng inflation ng bansa. Maganda ho yun sa first 2 to 3 months na tinatawag. Pero after 2 to 3 months, yung honeymoon period, tataas na ho ang presyo ng bilihin. Baka naman hindi kailangan yung wage ang increase, baka naman kailangan ibaba yung presyo ng bilihin. Bukod pang lalong pagbagsak ng ilang negosyo, partikular yung mga maliliit pa lang na napilit ng magsara nung pandemya. Naghihintay sila na ano ba kakahinat natin yung salary na to? Dahil pagka talaga inimpose yung malalaking sweldo na hindi namin kaya, hindi na lang kami magbubukas. Kung tutuusin, bagamat makatutulong sa manggagawa ang aumento sa sahod, may negatibong epekto raw ang madalas na adjustment nito. Sa abroad, hinahanap ang Filipino workers dahil malakas ang productivity, magaling. Sa Pilipinas, napakababa ng productivity ng workers natin. Why? Walang incentive Dito, yung antiquated laws natin, mahirap terminating yung empleyado kahit na nagnako na. Kung kaya't, ang mainam daw na gawin ngayon ng pamahalaan at i-address natin yung issue ng mga informal sector. Sila ang priority, sila ang mas nahihirapan, sila ang naiiwanan. Samantala, kinalampag ng Federation of Free Workers ang Senado dahil sa katiting na hirit na wage increase na hindi hamak na mas mababa sa hirit nilang 150 at 750 pesos. Patunay na hindi living wage ang isinusulong ng Senado kahit makabubuti raw ang reforma nito, gayon din ang pagbuwag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Para tutukan daw ito, marapat na iatras ang usapin sa Chacha at ituon na lang sa pagpapataas pa ng nakabubuhay na sahod. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan ng Department of Agriculture sa higit 1 milyong magsasaka sa bansa na gumamit ng water-saving technology sa gitna ng pananalasa ng El Nino. Ayon sa ahensya, aasistihan nila ang mga magsasakang may 15,000 na hektarya ng rice farms. Alinsunod na rin sa atas ng Pangulo na tugon sa epekto ng matinding tag-init sa bansa. Kaugnay niyan, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may nakalatag ng interventions para sa mga pamilyang maapektuhan ng El Nino phenomenon. Kasama dyan ang mga food packs at non-food items. Binati na ni Indonesian President Joko Widodo si Prabowo Subianto at running mate na si Gibran Rakabuming Raka ang kanyang panganay na anak sa pangunguna sa presidential polls. Kasabay nito, pinabulaanan ni Widodo ang paratang ng mga kalaban ng tandem na mayroong dayaan. Inaasahang uupo sa pwesto ang mananalong presidente ng Indonesia sa October 20.
Inumpisahan na ng Gilas Pilipinas ang isang linggo nitong training bago sumabak sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ito ay matapos na dumating ang karamihan sa players na tinawag ni head coach Tim Cone para simulan ng closed-door training sa Laguna. Gayunpaman, hindi pa dumating sa training camp sina Junmar Fajardo at CJ Perez dahil magpapahinga muna ang mga ito matapos ang kampyonato sa San Miguel Beermen sa PBA. Unang makakaharap ng Gilas ang Hong Kong sa February 22 bago ang Chinese Taipei sa February 25. Sa aming pagbabalik, kahabol pa sa Love Month, ilang celebrities muling nag-yes sa kanilang renewal of vows. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Truly, love is in the air ngayong Feb-ibig at nasa pulngang muli ni Cupido ang dalawang celebrity couples. Sina Luis Manzano at Jessie Mendiola nagpakasal muli pero this time sa simbahan na. Habang hindi rin naman nagpakabog sa kanilang renewal of vows, sina Heart Evangelista at husband na si Senator Cheese Escudero. May balitang A to Z Showbiz, si Rod Garabot. Here comes the bride. Yes, you heard it right. Muling ikinasal si Jessie Mendiola at ang husband nitong si Lucky Manzano. Pero this time, church wedding na. Kahapon, February 15, naganap ang kanilang wedding sa Coron sa Palawan. Intimate ang naging peg ng kanilang kasal na para sa celebrity couple ay isang dream come true. Naroon din ang kanilang magulang at maging ilang mga piling bisita na malapit sa kanilang puso. You've softened all the edges. You've rearranged the stars and you've pulled them down to where I am. You have proven every word of my favorite love song can become a reality. And just like what I said before, I will love you and I will always love you with all my heart. Naging madamdamin ang renewal of vows ni Heart Evangelista sa kanyang asawang si Senator Francis Cheese Escudero. Hindi man nakadalo ang ama nitong si Ray Ong Pauco sa naturang selebrasyon dahil sa medical check-up sa US, naroon naman ang kanyang ina na si Cecilia Ong Pauco at ito pa mismo ang sumama sa kanyang maglakad sa aisle. Sa wedding nila Heart at Cheese noong 2015 ay hindi dumalo ang mga magulang nito dahil sa tutol ang mga ito sa kanilang relasyon. Ginanap ang di malilimutang kasalan sa Balisin Island kung saan present ang pamilya at malalapit na kaibigan ng dalawa. Ang wedding gown naman na isinuot ni Heart kung saan napawaw ang marami ay mula naman sa Lebanese fashion designer na si Elie Saab. Para sa Balitang A to Z, Rod Garabot. Trending ngayon ang 0.5 angle challenge sa mga medyo may edad tulad natin. Ito po yung tinatawag na Gen Z selfie kung saan hawak ang cellphone at gamit ang wide angle ng front camera. Sa hamon na ito, marami na ang sumubok pero sa taniman ng mais kung saan ito ginawa, maging successful kaya? Ang corny nun. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundahan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa poet at essayist na si Gary Snyder. Ayon sa kanya, ang kalikasan ay hindi lugar pasyalan. Ito ang ating tahanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!